Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5. Title, The Filipino people are no longer just watching. Medyo babala ito. Puno na ang salop. Ang taong bayan pag hindi na lang nanonood kundi gagalaw na. Ganito. Nanawagan ang ilang business and labor groups. Ito matindi na ito. Dati business group lang yung nag-issue ng joint statements. Laban sa korupsyon. Yung hindi sila satisfied sa ginagawa ng administrasyon. Ito, pati na labor groups. Business and labor groups nanawagan kay President Bongbong Marcos na madaliin ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa korupsyon sa mga proyekto at infrastruktura sa bansa. Panawagan din ng grupo ang pag-certify as urgent ng panukalang Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa full subpoena, contempt powers at public hearings nito. Hiling din nilang maibalik ang bawat sentimong ninakaw mula sa taong bayan sa pamamagitan ng asset freezing, insurance recovery at restitution ng misuse public funds. Okay. So, ito yung summary ng panawagan ng business and labor groups. Mr. President, prove this anti-corruption drive is not another soundbite for selective justice, but the start of a national renewal for true justice for our people, business and labor leaders. Talagang kung sa, yung columnist ng Philippine Star, si Mr. Jarius Bundok, ang illustration niya is a social volcano about to erupt. Ngayon lang ito nangyari. All sectors of society, including retired soldiers. Yung active, wag nating idamay, kaya dapat ang active wag makisama. But retired? Nako. Kaya nga tinatakot na nila mga retired soldiers na nagsasalita na tanggalan namin kayo ng pensyon. Wala, hindi umepekto. Pinag-aaralan, kakasuhan yung iba. Wala rin. So, yun. All sectors of society. Hindi lang ito, business and labor, church. Nagsasalita na ang mga religious leaders, all sectors, Roman Catholic. Mayroon akong napakinggan na homily ng isang arsobispo. Kalimutan ko yung pangalan. I'm not sure, parang si Archbishop Villegas. Parang ganito, hindi ito ang exact word niya. May edad na ako, malapit na akong mamatay, but sana mas maunang mamatay ang mga korap. Grabe. Arsobispo na yan. Kailan sabi niya, sana mauna silang mamatay yung mga corrupt na yan. Ano ba? Iglesia ni Cristo, nagpahayag na rin. Hindi na nila magustuhan ang nangyayari. Kahit mga evangelical leaders. Wala na. So ito, mga business and labor groups. Patunayan na hindi selective justice ang ginagawa nyo. Bakit selective? Kasi napapansin Pag upo ng Ombudsman Rimulya, Duterte ka agad ang target. Kaya halatado. ICI, ano yung kahilingan nila sa ICI? Bigyan ng powers. May mabilis tayong mga mambabatas. Pasalamatan natin, Kung minsan, binabatikos natin si Senator Tito Soto. But this one, magandang ginawa niya. Nag-file siya ng Senate bill.
Sinuportahan din sa Kamara, Congresswoman Leila de Lima and Congressman Ciel Jokno. Panukala nila na magkaroon ng Independent People's Commission. Ito ba yung ICI? Kung may sa batas na ang magiging pangalan, Independent People's Commission, magkakaroon ng sariling pondo. Mayroon na siyang contempt powers. May ngipin na. Yan ang panawagan ng mga business, labor, religious leader, i-certify as urgent. Anong ginagawa ng palasyo? Wala lang. Satisfied na daw ang Pangulo. Maligaya na daw siya sa nangyayari sa ICI. Kaya nga, ano ba yan? Totohanan ba siya? Kasi kung akong presidente, napahiyan ako dahil on my watch, nangyari yung most corrupt budget in history. Pinirma niya, pinagmayabang pa niya, binasa daw niya, 4,057 pages. Yung pala, daming nakapasingit na mga budget insertion. Tapos, siya daw pa daw ang hero dahil siya ang nag-bulgar. Ano ba yan? So, nakakaya na. Kung ako ang ganon, napaya, certify ko na urgent yun para itong commission na mag-investigate sa mga katiwalian, may ngipin at mapuwersa ang mga pinaghinalaang kawatan. Bakit ayaw niyang i-certify? Wala lang. Pinapabayaan lang. Yun na. Questionable na. Tapos, Saldico. Anong ginagawa ng administrasyong ito? Wala lang. Pinapabayaan lang. Pasuri-suroy, kung sa Bisaya, palipat-lipat sa New York, ayaw nilang i-cancel ang kanyang passport. Bakit? Ito, speculation lang. Kasi kung makabalik siya dito, mabubulgar ang mga kasamahan niya, yung utak ba? Yung kapartner niya. Kasi imposible naman siya lang ang gumawa. Meron siyang kasamahan na mas mataas sa kanya. Sino? Malalaman lang natin pag mapilit, babalik si Saldico by canceling his passport. Kung ano ang ginawa kay ex-Congressman Tevez, dapat ganon din sana ang gawin kay Saldico. Kailang wala. Kaya dito makita na baka papugi lang yung ginagawa ng Pangulo. Sound bites. Walang totohanan. Selective justice. So, ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Salamat sa mga nagsasalita ngayon na business, labor, religious, leaders, and other sectors of society. Magkaisa po tayo laban itong salot ng bayan na korupsyon na ito. Salamat.